Ganri po ang kakainin nyo kung gusto nyo maggusto ang inyong bata di banyo. Lagyan nyo pa po ng dilis sa ibabaw bago kayo kumain. Uunahin ko muna po itong trabahuin, itong ating sibuyas na mura ha. Hiwain lang po natin ng maliliit. Dilis po. Ilagay na natin ang sibuyas na mura sa dilis. Marami po itong sibuyas na mura. Yung pong dilis luto na. Haluin po natin. Ganyan rin po ginawa ko sa dilis kasi yung iba hindi marunong magluto ng dilis Basta ganiriya, kinakailangan po talagang mainit ang inyong kawali. At ito pong inyong dilis, hinugasan nyo ng malamig na tubig ng ilang ulit. Dahil nga po yan nakabilad sa araw at may mga alikabok. So, wala pang mantika yan. Tustahin po natin hanggang sa matuyo. Nilubayan ko muna ng mga 2-3 minuto. Ito ngayon, kinakalikot ko po. Mapapansin nyo namang tostado na yan. Unang-una mabango. Para sa akin po mabango. Pero dito sa kapitbahay ko din sa Amerika hindi po to kaiga-igayang amuyin. Ngayon, kapag katostado na po, pipituhin natin ng konti. Lalagyan ko po ng mga siguro 1 kutsarang mantika lamang. Itong mantikang ginagamit ko gamit na po. Pangalawang beses. Ayos lang yan. Halu-haluin nyo ng konti. At nang talagang matusta, maalat na po kahit na binanlawan nyo ng tubig na malamig pag tinikman nyo maalat na rin. Hayaan na po natin yan, siguro mga 2 minuto para talagang pumulat maging tostado. Yun, tumitilansik na po, para bang nagluluto kayo ng popcorn. Hahanguin ko na po ha. Ito po yung luto na, para po sa akin mabango Ayos. Kapiranggot na luya po ang ating gagamitin para mawala yung lansa dun sa dilis. Kapiranggot lang naman. Hirap magbalot ng luya kapag kamaliit yung iba po yung kutsara ginagamit, ito na lang gagamitin ko. At maninipis ang hiwa. Tignan nyo, marami pa ito. Kakalahatiin ko lamang. Konting-konti lang. Yun po. Ganiri po ang suha din sa banda ko, pero meron ding nabibiling kulay berde katulad nun sa atin. Yun po pomelo, suha, ang tawag po din grapefruit sa Ingles. Ganito po ang gagawin natin ha. Siyempre, gamitin nyo yung berde, yung pomelo. Mas maganda yun. Napakamakatas po. Pagkatapos ganito gawin nyo Kung meron po kayong maliit na kutsilyo. Ganyan. Para makuha nyo talaga yung laman at hindi sumasama yung balat ba na maaaring ikabulon nyo pag nabulunan. Tatanggalin ko na po ito at hindi natin kinakailangan. Ganyan po, ilalagay ko na rin sa ating malukong. Mangga naman pong gagamitin nyo po yung hinog pero maniba lang para medyo may katigasan at hindi masyadong malambot. Ganon din po ang hiwa natin. Ngayon, nasa sa inyo na po ang paghihiwa kung gaano kalalaki nyo gusto, maninipis. Para po magandang tignan. Pula, dilaw. Haluin po natin sandali. Huwag nyo kakalimutan ang ating sibuyas bombay. Ito po'y kalahati. Hahatiin ko pa sa gitna. Hahatiin ko pa ulit sa gitna. Buhagagin nyo po. Tsaka nyo isama din sa ating malukong. Isang abukado po. Magkano po ba ang kilo ng abukado? Itong abukado din tignan nyo. $1. Pero maliit lamang. Gandang tignan. Kung kakain na kayo, tsaka nyo po siya hiwain. Ganun rin po. Sama na natin. Lalagyan ko po ng ginayat na repolyo. Yun. Ganun rin po dressing natin, mayonnaise. Mga 2 kutsara lamang po yun. Konting bawang. 1 kutsarang patis. Para Pinoy na Pinoy. Lagi ko po itong ginagamit, yung pong balat ng lemon o kaya balat ng kalamansi o yung dayap, wag yung puting parte, yung lang pong dilaw o berde para makapagpabango. Maganda po ang amoy niya kahit konting-konti. Ganun, ginagayat ko ngayon, naaamoy ko na konting paminta po. Buti naman may natira pa akong konting honey rito. Pulot po. Naku, konting-konti lang. Tignan nyo. Tsaka mga ilang kutsarang olive oil. Mga 3 kutsara lang po. Yun. Haluin po natin yan. Pagkakain na po kayo, tsaka nyo siya paghalu-haluin. Tsaka po natin tatapikin ng konti. Konti lang, wag po masyadong madami. At medyo matapang. Ayaw nyo siyempre maging malabsak ang inyong salad. Ngayon, mas maganda po kapag ang ating mga lahok malamig. Dahil sariwang-sariwa ang dating. Nakita nyo ba? Huwag nyong lalabsakin ng konti. Kung hindi kayo kakain kaagad, huwag nyong ilagay yung inyong dressing.
Baka malimutan nyo yung inyong dilis at merong sibuyas na mura at saka konting bawang. O, ilagay na po natin din yan. O, ganun lamang. Kung kakain na kayo. Tsaka po natin ating haluin. Aba, pag suyang-suya na po kayo sa pagkain ng kanin o kaya mamamantikang mga ulam, ito naman po ang subukan nyo. Pakiwari ko yung magugustuhan nyo dahil sariwang-sariwa po ang mga rikadong inihalo natin. Ang mainam niyan dapat po'y malamig. Tapos naman tostadong-tostado yung ating dilis. Lagyan nyo pa po ng dilis sa ibabaw bago kayo kumain. Yun. Gayakan po natin ang ibang litsugas sa paligid para magandang tignan. Ganun rin po ang kakainin nyo kung gusto nyo magusto ang inyong bata di banyo. Hindi po ba mura-mura yun?